Magandang dalaga si Maria, masipag siya at masigla, masaya at matalino rin siya. Ano pat masasabing isa na siyang ulirang dalaga. Kaya lang, sobra siyang mapangarapin. Umaga o tanghali man, ay nangangarap siya. Lagi na lamang siyang nakatingin sa malayo, waring nag-iisip at nangangarap ng gising. Dahil dito, nakilala siya sa tawag na Mariang mapangarapin. Hindi naman nagalit si Maria, bagkus pangang ikinatuwa pa yata niya ang bansag na ikinabit sa pangalan niya. Minsan, niregaluhan siya ng isang binata ng isang dosenang dumalagang manok. Tuwang-tuwa si Maria. Inalagaan niyang mabuti ang ala-alang bigay sa kanya ng nag-iisang manliligaw niya. Nagpagawa siya sa kanyang ama ng kulungan para sa mga manok niya. Higit sa karaniwang pag-aalaga ang ginawa ni Maria. Pinatuka niya at pinaiinom ang mga ito sa umaga, sa tanghali at sa hapon. Dinagdagan pa ito ng pagpapainom ng gamot at pataba. At pinangarap ni Maria ang pagdating ng araw na magkaroon siya ng mga inahing manok na magbibigay ng maraming itlog. Lumipas ang ilang buwan hanggang sa dumating ang araw na nangitlog ang lahat ng inahing manok na alaga ni Maria. 12 itlog ang ibinibigay ng mga inahing manok araw-araw. At kinuwenta ni Maria ang bilang ng itlog na ibinibigay ng 12 alagang manok sa loob ng 7 araw sa isang linggo. Kitang-kita ang saya ni Maria sa kanyang pangarap. At inipon na nga ni Maria ang itlog ng mga inahing manok sa araw-araw. Nabuo ito sa 5 dosenang itlog. At isang araw ng linggo ay pumunta sa bayan si Maria. Sunog niya ang 5 dosenang itlog. Habang nasa daan ay nangangarap ng gising si Maria. Pagbibili niyang lahat ang 5 dosenang itlog pagkatapos, bibili siya ng magandang tela. Ipapatahin niya ito ng magandang bestida at saka lumakad siya ng pakending-kending. Lalong pinaganda ni Maria ang paglakad ng pakending-kending at bug! Nahulog ang 5 dosenang itlog. Hindi nakapagsalita si Maria sa kabiglaan. Saka siya umiyak ng umiyak. Naguho ang kanyang pangarap kasabay ng pagbagsak ng 5 dosenang itlog na kanyang sunong-sunong. Ang mensahe, gawing makatotohanan ang layunin o adhika upang ito ay maisakatuparan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, si Mariang Mapangarapin. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Please like and subscribe mga kabinibini. Mag-ingat po kayo. God bless. Bye!